Weekend na naman at after ilang linggo ng walang long ride, finally ito na ulit kami ni Ace sa isang panibagong bike adventure. This time may twist, kasi for the first time, gagamitin ko na yung folding bike ko na in-upgrade ko specifically para sa mga ganitong ride. Mas magana siya, mas komportable, at mas ready sa mahabang biyahe. Ang rota namin ngayon, Baguio to Agoo Eco Park, then San Juan, La Union. Ganda, diba? That's Ken Road for you. Sa La Union, imbis na dadaan kami sa usual na highway, we're taking the scenic and quiet back roads. Pagkababa namin ng Cannon Road, ay liliko kami sa Rosario para daanan yung Rosario Tubao Road papunta ng Agoo. It's been a while since our last long ride, kaya excited na rin kami sa kung anong makikita at mararanasan namin along the way. Pagdating namin sa Cap 2 ng Cannon Road, andun pa rin yung bahagi na gumuho. Passable naman siya dahil may makeshift bridge na ginawa, pero medyo rough at maputik pa rin ang daan. Dahan-dahan akong nagbike sa parteng to, lalo na't mataas ang PSI ng gulong ko, kaya ramdam ko talaga yung alog sa rough na surface. Pero kahit anong iwas, di rin nakaligtas. Kami at mga bikes namin naputikan pa rin. Pero sulit lahat kasi sa sobrang ganda ng Cannon Road sa ganitong oras ng umaga. Maliwanag ang langit, malamig ang hangin, at yung golden na sunlight na tumatama sa bundok. Ang ganda talaga, parang painting sa totoong buhay. Pagdating namin sa Camp 1, pagkalabas mismo ng Benguet La Union Welcome Arc, nagdesisyon na kaming mag-umagaan. Dinala ako ni Ace sa isang simpleng karinderya sa tabi ng ilog. Tahimik, presko at perfect spot para magpahinga sandali pagkatapos ng matarik na pagbaba. Yung vibe ng lugar, parang probinsya talaga. Sariwang hangin, tunog ng agos ng tubig, at mainit-init na kape. Okay, so done na kami sa aming breakfast. Andito kami sa may Camp 1. After this one, en route na kami dyan sa Rosario. And then from there, back roads na kami. From Rosario, going to Tubao, dun sa Panor. Alas 8 pa lang, pero iba na yung init talagang nararamdaman na namin. Anyways, enjoy the ride! Para makapunta sa backroads, dumaan muna kami sa town proper ng Rosario, La Union. At para sa mga katulad ko, medyo reminiscent ang lugar na to. Kasi dati, dito dumadaan ng mga bus at dito rin madalas ang stopover. Mula sa bayan, tinahak namin ang Maliknao Bridge papuntang Karunuan East Barangay. Pero ayun, nagkamali kami ng liko. Imbis na dumiretso, umakyat kami paalipang. At oo, paahon pa. Lumiis tayo. Okay, kamali kami. So dapat kami sa isa. Practice. Oo. Okay, patag ulit. Okay itong forest na to. Okay na to. Ito. Lock yun. Tanda oh. Noong nakita namin ang parte ng daan na mapuno at presko, manghang-manga talaga kami. At mas lalo kaming natuwa nung tuluyan na kaming nakapasok sa mga kabukiran. Sariwang hangin, malawak na tanawin, at yung simpleng buhay sa paligid. Ang sarap sa mata at sa pakiramdam. Tuwan-tuwa kami sa mga nakikita namin at enjoy talaga naming pinapadyak ang daan. Parang bawat ikot ng gulong, may bagong ganda kami na-discover. Oo. Talagang sinusundan niya yung contour ng land eh. May pagka-amor solo. Sa bawat rough road na tinatahak namin, ang tanging naririnig mo ay ang ingay ng gamit ko at ang bike. Kalansing, tunog ng gulong sa bato, at ang mga bagsak ng kambyo. Tahimik ang paligid, parang ikaw lang talaga ang nasa daan. Well, hindi pala ganun katahimik. May occasional na tunog din mula sa mga hayop, tawag ng aso, tinawag ng manok, minsan may baka pa. Pero lahat yun parang bahagi lang ng natural na soundtrack ng lugar. Isa lang masasabi ko, I'm loving this experience so far. Iba talaga ang pakiramdam pag nagbabike sa mga ganitong lugar. Tahimik, maganda ang tanawin, at kasama mo pa ang tropa. Sulit lahat ng pagod. Wow!
I'm donning 42 sa harap. Ang biggest ko is 36 I think, o 32. Anyways, folding bike, pero ang buhat ko is 10.5 kilos na bike plus yung cargo ko na 4 kilos approximately, plus myself 70 kilograms. To be honest, mas pipiliin ko pa tong mga gantong routes, mga ahon sa mas magulong highway any time of the day. Tahimik, kaya kahit mahirap yung mga ahon, hindi okay yung daan. Una-una hindi naman kami nagmamadali, we're just enjoying the ride. So far talagang nag-enjoy kami, and we don't see this every day. Simple, di ba? May dalawang ahon agad na surprisingly, ay kita yung chan ni Ace. Yeah, okay lang. Chan yan. No choice. No choice. So dahil mga foldies, tapos yung mga gears namin is nasa 40 and then yung mga biggest cassette namin is 32 I think. Kinaya naman, pero syempre kinaya. Pahinga lang kami dito. Tigulang ang malakas. Yeah, at happy kami doon sa mga group set namin na L2 A5. A5 kami pareho, 9 speed. At naibigay niya yung power na kailangan namin. Better than the other one. Yes. Walang putol ng RD. RD. Yeah. Top road kami. This is the gravel section of the ride. Talo ako dito, wala akong suspension. Saka hindi wide tires. Yung PSI ko medyo bigat. See me rolling, broken. Okay naman yung travel, ma'am naman. Grippy naman. Tutu. Ikaw yung larga mo. Sa parting ito ng gravel at rough road, pinauna ko na si Ace. Mas bagay sa kanya ang ganitong terrain kasi may suspension ang bike niya. Ako naman, steady lang sa likod, ingat sa bawat daan. Kung tatanungin niyo ako kung paano ko nalaman ang rotang ito, simple lang. Konting research lang gamit ng apps ng katulad ng Google Maps at ng Komoot. Pagkatapos kong i-plot ang rota, sinisave ko yung GPX file tapos ito-transfer ko sa bike computer ko na may navigation support. Sobrang nakikinabang ako dahil parang may sarili kang guide kahit sa mga lugar na first time mong puntahan. Ito, Barangay Parasapas. Pupuntahan ni Clem. Pagpasok pa lang ng arko, parang ibang dimension ulit. Pagdating namin sa barangay ng Parasapas, doon na namin napansin. Rolling hills pala ang lugar. Medyo ramdam na rin namin ang init ng araw kaya sinamantala naming magpahinga. Habang nagpapahinga kami, naaliw kami sa tanawin. Mula rito, kitang-kita mo ang tower relay sa Mount Santo Tomas sa Tuba. Ang saya lang isipin na galing kami sa taas tapos ngayon andito na kami sa gitna ng kabukiran. Tanaw ang bundok na pinaggalingan. Kung hindi pa nahulog yung nung gamit ni Ace, hindi pa kami makikita doon. Halo-halo. So, yeah. Halo-halo break lang na naman kami. Pawi ng init. So, dun sa kabila naman nung halo-halo milk tea naman. So, almost 20... Anong tawag dyan? Ano na kasi tawag dyan? Multicab! Multicab, oo. Uy, lusong. Sige, enjoy the lusong. Medyo may ganitong feel eh, no? Mas malalim pero ganito eh.
After 15 kilometers ng back road ride, finally nakarating din kami sa main highway ng Agoo, Baguio. Kahit patag at smooth na ang pavement dito, ibang challenge naman ang dala. So, ito na kami sa highway na going to Agoo. Once coming from Marcos Highway. Marcos Highway pa rin ba to? Oh, di ba? Hindi pa? Oo. Anyways, basta ito yung doon, kadugtong ng Marcos Highway to. Going to Agoo na. From dun sa highway, nag-left turn kami dito sa Agoo Bypass Road. Ang labas namin dito is dun sa Basilica ng Agoo. Cross kami ulit dun sa highway, going to the other side, seaside na yan, and then going straight na sa Baywalk ng Agoo. Grabe yun, tingnan mo itong nasa harap namin. Biglang may humarang na truck sa tapat namin. Sobrang lito-lito yung mga tricycle sa sasakyan sa ginawa niyang move. So last stretch na kami ng aming ride. Diyan na lang is yung Agoo Baywalk, and then across nun is yung Eco Park. Pero di natin sure kung last stretch yun, baka may isa pang stretch. Yun lang, salubong kaming cyclist kanina doon. Nagsabi na may putol doon. Medyo alam ko naman, bale magbubuhatin na lang namin yung bike namin. Kanang putol. Yung river River crossing. crossing, pero yung ano nun parang may sandbank naman. Hindi kaya. Hindi ako napan. Hindi tayo magbabike talaga doon. Depende sa ano naman eh. Oh. Medyo mulan ata kapon, pero feeling ko try. So ito na yung Baywalk. Nakarating na rin kami finally sa Agoo Baywalk. Isa sa mga puntahan dito sa La Union. Perfect ang lugar para sa mga gusto lang mag-relax, maglakad-lakad, tumakbo, or magbike habang tanaw ang dagat. Sa hapon, punong-puno to ng mga nagja-jogging, nagpipiknik, at nagchichill lang habang pinapanood ang sunset. Okay. Sa ngayon, wala pang masyadong maraming tao dahil tanghali at mataas ang araw. Sinulit namin ang pag-explore ng Baywalk. Pagdating sa dulo ng Baywalk, isang river crossing kung saan putol pa yung kalsada. Kinailangan namin buhatin ang mga bike papunta sa kabila. Ang sarap sa paa ng malamig na tubig. Parang instant food spa sa gitna ng ride. Siyempre, kasunod nun, napuno naman ng buhangin ang paa ko. Ongoing pa rin ang construction ng planong tulay na magkokonekta ng Baywalk at ng Eco Park. Kaya pag natapos na to, siguradong mas convenient at mas accessible na ang rota para sa mga katulad natin. Nang makarating kami sa Agoo Eco Park, nagpahinga muna kami sa isa sa mga kubo ng mga mangingisda. Saktong dito na kami mag-unwind habang hinihintay namin si Chief Clem na sasama rin sa adventure namin. Pagdating niya, konting kwentuhan muna, konting inom para pampalamig. So mula sa 2 riders, naging 3 na kami sa trip na to. Mga bandang tanghali, nag-decide na kaming mag-bike out para makahanap ng kakainan. Ang init ng araw, pero saktong may preskong hangin naman galing sa tabing dagat. Exit na kami dito ng yung papasok sa Eco Park, the Walls Highway na. That's a long, some 30-40 kilometers going to San Juan. Sa gitna ng init. Pero yung first mission namin is makahanap ng masarap na kainan. Pero yung mga ingredients, yung bag! Ang pogi ng bag! So, nakahanap kami ng mga parang antique shop dito alongside the highway. May mga old na mga kahoy. Ito, old na bike. Tinupanong ano niya, yung bag niya. Horse dun sa carousel. Antique doors. Antique parts ng house. Meron pa dito mga bike ng bata. Saka isang awesome dun yung mga
Ito mga ice crusher? Singer. So classic. Kung mahilig kayo sa antiques o collector kayo ng mga vintage items, highly recommended itong D. Artigo Arts and Antiques dito sa Agoo. Along the highway lang siya kaya madaling hanapin. Ang dami nilang interesado na piraso, mula sa lumang gamit hanggang sa mga art pieces. Para kang bumalik sa ibang panahon habang nag-iikot sa loob. I had kailangan. Sige. Dying is good, right? Kapulot dito lang. So that was one good lunch. Napahaba yung kwentuhan namin, almost an hour. So heading north na kami. Going to San Juan. Grabe sa headwind. Di pa kami nakakalayo, may nakita kaming haluan store. Kaya pahinga muna ulit saglit. Habang nagpapalamig, inayos na rin namin ang pito ng gulong ni Ace. Medyo na OC si Chief Clem sa gulong, kaya siya na ang nag-asikaso. Habang kami ni Ace ay chill lang. Okay, tuloy pa siya. It's already 4:02. Siya nga pala, meron kami na concert sa San Juan. At yung concert na yon ay parokya, ay tutugtog ang parokya ni Edgar. So sana mahabol namin. Saka maganda kasi doon free yung concert. So bakit hindi pa namin, bakit hindi pa papatulan, di ba? Sana mahabol namin. So next bayan, bawang dito is San Fernando. Naglalaro na lang yung speed namin sa 10 kilometers to 50 kilometers per hour. Chill ride, party pace. Mga 20-30 kilometers na kami nasa highway. Medyo kind of stressful for me, pero maganda doon, meron namang shoulder saan makakapag-check kami safely along moving vehicles. Kilometer na lang at Delfina na kami. Hiring na kami sa plaza ng San Fernando. It's 5:42.
Hindi pa, doon pa. Pagdating namin sa beach ng San Juan, medyo naligaw pa. Di agad namin nakita kung saan ang entrance papuntang beach. May environmental fee pa pala na 50 pesos per head. At medyo nakakagulat din, ang daming tao. Dati kasi simple at tahimik lang ang Orbis Tondo. Pero ngayon, ang dami ng bagong establishments at naging hotspot na talaga. Kaya dumadami na rin ang bisita. Buti na lang kahit na hapon na, umabot pa kami sa sunset. Sobrang ganda, parang reward sa lahat ng pagod sa ride. Naghintay kami sa tugtog ng mga banda habang umiinom na lang ng malamig na beer. Tapos kwentuhan lang, mga simpleng stories, tawanan at reflection sa ride. Sarap sa pakiramdam, yung tipong pagod ka pero busog ka sa experience. These guys are crazy. Napabili sila ng Yossi sa Promodizer and now they want to take a picture with us. Those crazy people. Man, we're having a good time here. After almost 100 kilometers of a bike ride, dito kami nag-end up. So hindi na namin hinintay yung karaoke ni Edgar kasi mas importante yung gutom namin. And at the moment, we're looking for a good place to dine. Me personally, I'm looking for sinigang. This is a buffet restaurant. Alright, so mid-ride, ginutom na kami and we wanted to have some dinner. Eksakto meron itong is may crossing ng bypass sa main road highway and we're having dinner here. Bago kami tumuloy sa Baknotan, si Chief Clem ang nag-suggest na dumaan at sumilip muna sa simbahan dito sa San Juan. Ang ganda niya sa gabi, may mga pailaw at nagbibigay ng solemn at nostalgic na vibe. Pagkatapos nun, tinahak na namin ang highway papuntang Baknotan kung saan kami magpapalipas ng gabi. Hindi man ganun katahimik dahil sa mga dumadaang motorsiklo at truck, enjoy pa rin ang padjak. Alam mo yung pagod na pero tuloy lang. Kasi kasama mo ang tropa, malamig ang hangin at alam mong malapit na kayo sa pahinga. So mamimili ako ngayon dito sa Baknotan Public Market. So I'm gonna cook something for us for lunch. Grabe, ang galing, ang linis. Grabe, nakakatuwa. Kasi dahil lunchtime, bilis na ubos ng baboy at pata yung nakita ko. And nag-decide ko, I think, is to cook sinigang. Okay, ngayon maghanap ako ng vegetables. So nabili ko na yung sinigang, yung mga gulay. Tapos may mga nakita akong mga pwedeng ipasalubong sa baba. Magkano po? So I got what I need. I'm heading out. I'm heading back. Okay, pinifigure out ko lang kung saan yung aking bike. Tapos na dito yung sa pork section. Nauubos yung mga binibenta nila. Here's the stuff that I bought. Man, awesome public market. It's so clean, convenient. Tapos, meron pa nga ditong parang shopping cart na you can borrow. Ang convenient na may bike. Madaling gawin yung chores. I'll see you in a bit. After ng lunch, nagaya si Chief Clem na dumaan muna sa malapit na beach. At oo, mapapansin nyo, wala kaming helmet. Si Ace kasi, naiwan niya yung helmet niya sa bawang nung dumaan kami sa isang bike shop. Kaya nag-executive decision na lang kami na pare-pareho kami munang wag mag-helmet. Close roads lang naman, mabagal lang din ang padjak dahil naka-folding bikes kami. Pero aminado ako, parang feeling ko hubad ang aking ulo. Pero grabe, presko sa ulo. Yung simoy ng hangin galing sa karagatan, ang sarap sa pakiramdam. Ang vibes ng daan papunta sa beach, ang ganda, tahimik. Malayo sa gulo, parang saglit lang natakas mula sa modern living. At pagdating namin sa beach, tumambay lang kami. Pinagmasdan at pinakinggan ko ang alon, yung pagpalit ng waves at agos ng tubig. Sobrang na-relax ako. Walang masyadong tao kaya ang saya. Tamang kwentuhan, chill at pahinga lang talaga. Pero nung parang may banta na ng ulan, bumalik na agad kami. Nagpatila kami saglit, sabay kwento pa rin ng kwento habang nagpapahinga. At nang tumigil na, tumuloy na kami papuntang San Fernando, La Union.
Inabutan na kami ng dilim, pero sakto rin. Nakapaghapunan kami ay malapit sa bus station. Dating doon, sininip na namin ang gamit, pati na rin ang aming mga folding bikes. Ito talaga ang isa sa mga advantages ng ganitong klaseng bike. Madaling isakay, madaling itago, at ready ka na ulit sa next na adventure. Kung nakita nila, Sa dulo ng bawat ride, laging may kwento. Hindi lang tungkol sa layo ng narating, kundi sa mga simpleng sandali. Yung kwentuhan sa karinderya, tawanan habang umaambon, o yung preskong hangin sa tabi ng dagat. And to be honest, hindi naman kami madalas magbike. Kaya kapag may mga ganitong pagkakataon, sinusulit talaga namin. Hindi kailangan ng malayo o magarbo, basta buo ang loob at bukas ang mata sa ganda ng paligid. Hindi rin ito tungkol sa bilis. Masarap din ang dahan-dahan. Yung tumitigil para pumasok sa antique shop, umupo sa tabi ng ilog, o magpahinga sa ilalim ng puno. At kahit simpleng folding bike, wala sa brand o presyo, nasa puso. Ang kailangan mo lang ay kagustuhan pumadyak at maranasan ang mundo sa ibang lente. Minsan, nasa hindi inaasahang lugar ang tunay na saya. Isang tahimik na beach, isang karinderya sa tabi ng kalsada, o isang kubo na may kwentuhan at katahimikan. Mas masarap pa rin kapag may tropa kang kasama. Bigla ang plano pero puno ng ngiti at kwentuhan. At habang sinisiksik ko ang folding bike ko sa bus para makauwi, napaisip ako, ang galing din ng folding bike. Chill lang ang takbo, upright ng pwesto kaya hindi masakit sa likod, at kahit maliit, malayo rin ang nararating. Simple lang, pero sapat. At minsan, yun lang naman talaga ang kailangan para makasama sa isang magandang padyak.